All right, good evening, good evening. Today is a Tuesday, November 21, 9:10 p.m. So, this is my trading journal. Update natin ano na ba nangyari. So, punta tayo sa numbers sa Excel compilation ko. So, I have a total of 13 trades. Again, sabi ko nga, nagko-compile ako ng trades ko, nire-record ko. So, I have 3 in progress na trades, MKR, si Link at saka si GFC. Itong Link at saka si MKR, crypto yan. Si GFC, Jollibee, yan sa stock market. Ginagamit ko kasi yung strategy ko doon sa stock market din. So far, I think kanina bago mag-close yung market, naka 7% gain na ako kanina eh. But it's not yet hindi pa tatama sa TP ko. So nag-aantay pa ako diyan. So yun, ang latest ko kay sa crypto is si BNX. This is a win. Binenta ko to kanina. This is a win. Si BNX, pero 0.77% lang ang ginamit ko dito is plan B kasi papakita ko sa inyo no. Sa plan B, bakit plan B yung inaano ko dito? Bakit plan B? So kung titingnan natin, yan. So nag-entry kasi ako dyan 16.16 on average 16.16, kaso nga lang bumaba pa siya ganyan, di ba? So akala ko hindi na siya bababa, akala ko magsisettle down na siya, kaso bumaba pa siya, hit niya yung stop loss ko. So ngayon nag-switch ako sa plan B na trading ko. Ang plan B na trading ko ay recovery yan eh. Yung mag-gain ako at least a little bit or maglo-loss ako at least hindi yung ganong kalaki. So ang nangyari, I think this is ilang days ko to na trade base sa na trade ko to for 4 days. 4 days itong trading na to, no? So I end up breaking even. Nag-break even lang ako kasi kanina nakita ko na kasi yung MACD bumababa eh. So since bumababa na yung MACD, ang ginawa ko, nagbenta ako sa 16.3 na price. At least hindi ako lost. At yung fund na yon gagamitin ko para naman mabili ko si Link. Si Link ang pinag-anuhan ko ngayon eh. Na magdadagdag ako ng pondo kay Link kasi nakita ko yung graph. Tingnan mo yung MACD niya. Yung MACD niya sa 1 hour sa 1 hour time frame, nagmi-meet na yung signal line niya. So na-position na ako diyan. So yun lang. So ang na-realize ko sa trading sa BNX ay yun nga, nagwo-work somehow yung idea ko na hindi ko ginagamit yung stop loss o hindi ko in-execute yung stop loss kasi tumataas din niya, bumabalik din siya sa somehow eh. Pero ang para mag-work to, para sa akin para mag-work to, wag kang bibili pag ang MACD niya nasa taas. Pag nandito yung MACD niya, wag kang bibili. Dapat ang MACD niya nasa below the center line. Para pag halimbawa nagkamali ka, bumaba pa siya, at least hindi na siya ganung kalaki o hindi na siya ganung gaano yung bubulusok ba ng mabilis. Hindi na ganun kalalim yung pagbagsak niya. Ito bumagsak siya pero nag-recover naman agad siya and I end up breaking even. Actually hindi break even, 0.77% gain ako. So I still consider that a win kasi syempre positive naman. So that's it for tonight. Thank you for watching. If you like my content, follow me.